Binabago sa ating bansa ang bagyo, pagputok ng bulkan, paglindol, sunog at kung ano-ano pang kalamidad. Ito ay hindi natin maiiwasan, pero maaari natin itong paghandaan. Bilang kasagutan, ating binuo ang Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin nito na magbigay ng sapat na kaalaman tungkol dito at kung ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang mga kalamidad. Halina at magkaisa. Tandaan, kung bawat isa ay laging handa, tiyak ang kaligtasan ng ating pamilya at ng ating komunidad. Handa na ba kayo? Dito sa Pilipinas, madalas nating nararanasan ang mga pinsalang hatid ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, kada taon ay higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility at ang mga ito ang kadalasang nagdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan na siyang nagreresulta ng mudflow, landslide, storm surge at flash flood. Upang makaiwas sa sakuna, dapat laging handa. Bago dumating ang bagyo, suriin po natin ang ating kabahayan at kung hangga't maaari pagtibayin ang mga mahihinang parte nito. Mag-imbak tayo ng mga ready-to-eat na pagkain gaya ng tinapay, biskwit at delata na paborito ng pamilya. Mag-ipon din ng maiinom na tubig na maaaring tumagal ng hanggang 3 araw. Siguraduhin din natin na may laman ng mga gasol. Tiyakin na may sapat na kasuotan at ihanda natin ang Emergency Survival Kit. Pagsama-samahin ang lahat ng mahalagang dokumento at ilagay sa lagayang hindi kayang pasukin ng tubig. Magtabi rin tayo ng sapat na pera. Siguraduhin puno ang baterya ng cellphone. Ihanda rin natin ang ating mga flashlight, radyong debaterya at pito. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas matataas na lugar. At paalala na sa ating mga kababayan na may taniman, anihin na ang mga gulay at prutas na maaari ng puno. Makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para alamin ang pinakamalapit na evacuation center. Para sa mga kababayan naman nating mga isda, huwag nang pumalaot sa panahon ito dahil sa mga storm surge. Pag dumating na ang bagyo, manatiling mahinahon. Makibalita sa radyo. Magbasa ng dyaryo. Makibalita sa iba't ibang social networking sites. At manood ng telebisyon para alamin ang lagay ng panahon. Sa panahon ng brownout, huwag itabi ang mga kandila at gasera sa mga bagay na madaling masunog. Lumikas kung pinayuhan na ng mga kinaukulan, ngunit bago ito gawin, isarado ang lahat ng mga bintana, ikandado ang mga parador, pintuan at gate, at patayin din ang main switch ng kuryente. Mag-iwan din ng mensahe kung saan pupunta at dalhin ang Emergency Survival Kit. Huwag sumuong sa baha, subalit kung kailangan itong gawin, magsuot ng bota. Mag-ingat din tayo sa mga bukas na imburnal at iba pang daluyan ng tubig. Huwag tumawid ng ilog, lalo't kung ito'y lagpas tuhod na. Mag-ingat din sa mga ligaw na hayop na tulad ng ahas na maaari namang inanod ng tubig baha. Kapag lumipas ng bagyo, suriin muli ang bahay para alamin kung may nasira rito. Tiyaking walang outlet or kable ng kuryente na nakababad sa tubig bago buksan ang main switch ng kuryente. Ipaalam sa kinaukulan kung may nakitang nasirang kable o poste ng kuryente. Itapon ang mga naimbak na tubig ulan mula sa mga paso, lata at gulong upang hindi ito pamahayan ng mga lamok. Bagamat ang bagyo ay isang hagupit ng kalikasan, tumutulong itong tanggalin ang polusyon sa ating atmosphere at karagatan. Nakakatulong din ang ulan na dala ng bagyo sa ating karagdagang supply ng tubig sa mga dam, lalo na kung tagtuyot. Hindi natin makokontrol ang panganib na hatid nito, ngunit
maaari tayo maghanda upang maisalba ang ating kabuhayan at ari-arian. Tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag. Pilipinas.